Sinabi mo may pressure galing from... Allegedly po, yun po yung sabi niya. No? Sabi niya, wag yun nang ipilit at ni ES yan. ES Ochoa. Okay. Then, after that? Wala na po, hindi na natuloy yung operation nun. Pero yun pong short statement, yung deposition of witness na kinuha ko, kasi preparation po yan eh. Based doon sa declaration po ng confidential informant, nakita ko maganda yung trabaho, malaki yung trabaho. At yung ang instruction ko pa nga sana doon sa confidential informant, kung natuloy, pinakukuha ko sana siya ng sample para isubmit yung sample na yun sa laboratory service. Para pagka nag-apply ako ng search warrant, ito na po yung magiging namin, merong probable cause, magkakaroon ng probable cause, yung application namin sa search warrant para yung judge mag-issue ng search warrant. Yun po yung Ngayon, itong mga dokumento na ito, iniwan ko po doon sa opisina. Inilagay ko po yun sa folder. Naka-cover sheet po yun na kulay blue. Ang laman po nun, yung source statement, yung mga litrato na computer printout na galing sa cellphone niya na ibinigay sa akin. Yun po yun. Plus, so, ganito. Opo. Tayo sa serbisyo, meron tayo minsang practice. Although, hindi ito sanction na practice. Minsan kasi, pag na-relieve yung investigator sa isang post, may lipat siya, matransfer. Minsan dala-dala niya yung papel niya eh. Mayroong ginagawa yan. In your case, hindi mo bit-bit yung papel na yun. Your Honor, ultimo nga yung mga case folder ko na para doon sa mga atin ako hearing. Wala po talaga dahil nga, kaya nga ako na-demanda ng kinasuhan ng PIDEA ng 91 at saka 92 dahil po dyan. Okay, so just to set the record straight, hindi ba ikaw ang nagbigay ng papel na yun kay... No, Your Honor, hindi No. po. Kaya nga po sabi ko, dapat managot. Ultimo yung Maharlika, gusto ko siyang idemanda. Kasi nga, ngayon, pati ako nadadamay dito sa lintik na dokumento na yan. Nandyan sa opisina, nananahimik ko ako sa mahigit 10 taon. Nilabas nila yan. Ngayon, bakit ako sumulat? Teka muna, wala akong kinalaman dyan. Sumulat po ako kay Director General Lasso. Talagang sinabi ko po sa kanya, magmula nung sabihan po ako, nung April 2, nanlamig po ako talaga nung makita ko. Kaya, ang ko doon sa, sa pamilya ko na ang pasya po namin, mag-anak, ipaalam sa PIDEA, ito po yung sulat, Sinulatan ko po si General Lasso. Bakit ko susulatan si General Lasso? Furnish a copy to my office. Yes, sir. Yung sulat mo kay General Lasso. Pati po yung office of the President. Ang problema lang, ito late lang namin natanggap, late lang dumating sa aking attention dahil nga naka-break ang Senado nung time na yan. So, totoo yan. I confirm, nakarating yan sa opisina ko, pero late lang nabigyan ng attention dahil naka-break ang buong Senado at that time. So, General Lasso, sir. Yeah, mayroon siyang sinabi na hindi siya ang source ng papel na yan at kung narinig ko yung sinabi rin ni Maharlika na ang source nito ay pinadala lang sa kanya sa email at pwedeng insider ng PIDEA. So in that case, kung maging totoo man yun, you are trading on a very delicate ground na may kasamahan ka dyan na ahas talaga, kung tutusin. Ahas. Bakit niya nilik yung papel na yan? Kung totoo na meron, kung totoo meron. So, ikaw, dinideny mo na wala talaga. Yes, Your Honor. Wala pong papel na ganyan. Ito po ang proseso sa isang ahensya gaya ng PIDEA. Ipagpalagay na lang natin na nangyari po yung interview nung March 10. Ang sabi niya kasi dito, that the undersigned was the one who personally interviewed the said confidential informant on March 10, 2012.
at the IIS office in front of some IIS personnel. Kaya po nandito sila ngayon who were present at that time. And the said interview was reduced to a sworn statement. Anyway, kung may nangyari po sanang ganun, ay as sinabi niya kanina, kinumpile niya in a folder with the confidential na cover sheet, hindi po yan po pwedeng dumiretso kaagad sa Deputy Director General for Operations. Dadaan po muna yan dun sa team leader niya. Because at that time, he was just an assistant chief. Andito po ngayon yung chief niya noon, panahon na yon, si Director Francia. Nasaan si Francia? Is it the back, sir? Upo ka. Na ito, sir, dapat yung chain of custody ng documents na yon. From him to his team leader, from the team leader to, at the time, it was Director La Chica, then it reaches the DDGO. So, ang daming pagpapasahan, sir, ng papel. Bakit nawawala? Talagang mawawala kasi wala naman talagang ganun dokumento kasi. So, kayong sinasabi nyo, sir, na delikado kapag may naglilik na ganyan, sigurado po kami, walang dokumentong ganyan. Jonathan Morales. Ha? So, anong sinabi niya? Kung mayroon ka gustong... Ako na lang muna po siya magsabi. At nire-respeto ko po siya bilang dating... Sabi mo niya, hindi daw kayo nag-usap. May kausap na ka daw ibang tao na nandun lang siya. Your Honor, sabihin ko na. Go ahead, sige. Your Honor. Huwag na lang natin aminin. I-deny na lang natin. Para hindi na magulo. Direktor na ako. Ha? Ikaw nasa labas ka na. Oh. Bawa ka naman sa amin. Hindi ko masyado nakuha yun Your Honor. Yes, yes. May I, Your Honor? Katulad po ng sinabi ko, ganun po talagang nangyari. Hindi ko naman po yun tinago. Nasabi ko po yan sa ibang mga kasamahan namin sa PIDEA ngayon na may ganon. May ganon? Na ano? Indirectly ay indirectly ay parang yung nga nadinig ko yung hindi ko lang po matandaan kung sino yung sinabihan ko. Na may nangyaring ganon na yung sinasabi niya na nagkausap kami, but indirectly po yon. Hindi ako yung kausap niya. Hindi po ako. Yun po ang totoo. May kausap lang po siyang iba. Okay. Pero ano po yun? Nasa telepono yun. It's sa your word po yun. against his word. Ako, wala akong personal knowledge. I am here to set the record straight. I am here to get the truth. Kaya ko kayo pinapasalita. Mayroon akong tiwala sa inyo na sana magsabi kayo na totoo. But anyway, Your Honor, may I, Your Honor? Yes. Yun naman pong pag-uusap na yun, pwede nating sabihin immaterial. Kasi yung mga tanong niyo po sa akin nung una, naging happy ko pa, totoo naman po yun eh. At kung ako po sana itatanungin niyo, hindi niyo po itinatanong, kung yung tungkol doon sa ganong mga papel, yung ganon, Yes. dapat po sana yun ang pag-usapan natin, hindi po Yun yung nga, kung kaya nga nawawala tayo dito sa Yes, Your Honor. direksyon dahil ang dami nyo ini-inject. Sige, sana yung papel na yan. Your Honor, sa katulad po din ng mga sinabi ng mga kasamahan ko ngayon na hanggang ngayon ay nasa PIDEA po, matay ko po ang isipin, pabalik-balik na iniisip ko, wala po akong matandaang ganong papel. At wala akong matandaang mga ganong istorya. Yun po ang masasabi ko, Your Honor. Mr. Chairman, Your Honor. Yes, go ahead. Kung wala kang matandaan, bakit, Your Honor, bakit mo i-deny? Bakit sasabihin sa akin, i-deny na lang natin para hindi na magulo? Sino nagsabi? Siya. Sinabi mo na i-deny na lang na. Ano ba ito? Wala po akong matandang sinabi kong ganon, Your Honor. Under oath ka? Under oath ka? Yes, Kayong Your dalawa, Honor. under oath. Ha? Pwede kayo magsama sa kulungan doon sa baba. Kung hindi Wala tayo po akong matandaan, Your Honor. magkaintindihan dito. Your Honor, kaya nga po inumpisahan namin dun sa liham niya sa akin, hinimay-himay namin. Lumalabas naman na puro kasinungalingan itong nire-report niya. So dun pa lang,
gustuhin man naming imbestigahan yung mga allegations niya, wala namang katotohanan. So paano kami mag-iimbestiga na based on mistruths? Kaya nga po inumpisahan namin ito. Kasamahan niya dati, sinabi nila walang ganun na nangyari sa naisip nila. Ganun din sa sa boss niya. Siya lang po ang nagsasabi na may ganitong mga dokumento. Sinasabi ko na nga po, wala. Dala namin yung binder ngayon. Kung gusto nyong makita, ganun po ka-tedious yung pagpa-file namin. Lahat ng sinasabi niya, nakokontra namin with documents. Siya po, puro lang, boka. Verbal lang. Kaya, hindi po pwedeng on his mere allegations alone, we are going to invite persons. Correct. Yes. Correct. You're correct. Yes, sir, go ahead, Jonathan Morales. Your Honor, hindi pa po ba yung pinakikita na drug test result na merong discrepancy, meron ng doubt doon sa 2 minutes na drug test? Sino result. nagsabi na 2 minutes? Pinakikita po yan sa social media, yung drug test result ng dating kandidato na ngayong presidente, Bongbong Marcos. Yung pong kanyang drug test result, lumalabas 2 minuto lang. Yun yung inaano ko doon kay Director General Lasso. Ngayon, pati doon sa kagaya yan, doon sa pre-ops at saka authority to operate, yung sa dokumento na naiwan sa PIDEA, na sinasabi ni Director Francia na i-deny na lang natin. Kasi, Your Honor, mukhang may nagsisinungaling doon sa mga tauhan ni General Lasso. Natin, sige. Sana si Francia. Yes, Your Honor. Sinasabi niya na kinausap mo daw siya na i-deny na lang natin. Wala po kung natatandaan ganun, Your Honor. Meron kayong dalawa lang ba nag-usap? Hindi po, Your Honor, may kausap po siya. O sino yung kausap niya? Your Honor, pwede ko bang i-consult po yung aming Legal and Prosecution Service? Kung magbabanggit po ako ng pangalan, baka po makabiolate po ako ng Well, you are under oath here. You are under oath here. Yes, Your Honor. Kung sino yung kasama mo, tinatanong ka ng chairman, sabihin mo, isagot mo kung bakit? Meron bang binabayulit mo na batas dyan kung magsabi ka ng totoo? Sino yung kasama mo? Si Mr. Curioso po. Ha? Mr. Dave Curioso. Dave? Ang kasama ko noon, nakausap niya. Sino yan siya? Dati din pong PIDEA, wala na po ngayon. Do you confirm? Jonathan Morales? Yes, Your Honor. Kumsek, next hearing, invite, ano pangalan? Dave Curioso po. Dave? Dave, opo. Dave Curioso. Curioso. Yes, Your Honor. So kayong tatlo nandoon, nag-uusap? Hindi po, Your Honor. Kausap niya po sa cellphone po. Kausap niya sa cellphone? Opo. Ikaw, nasaan ka nun? Katabi po nung Dave po. Katabi ni Dave? Opo. So that's it. Gusto natin katotohanan dito. Huwag kayong matakot kung wala kayong tinatago. Kumsik? Dave James Curioso. Dating PIDEA agent. Hindi po. Ano lang po siya, contractual lang po dati. Kontraktual ng PIDEA. Opo, noon po. Noon. Paano? Kontraktual ng PIDEA yun? Kilala mo? Yes, Your Honor. Bali, yun po yung mga dati namin mga kasama na may mga koneksyon kami sa isa't isa. Okay. Kaya yun pong kung yun yung mga hindi alam ni General Lasso na nangyayari doon sa paligid niya. Maari sa kanya in good faith siya sa pagsasabi na talagang wala, pero yung wala meron. Kasi nga merong i-deny eh. May i-deny, may usapan na i-deny. Sandali. Opo. Yung sinabihan ka na i-deny natin, siya mismo nagsabi o yung kausap mo na si Siya Dave? po, boses niya po yun eh. Basta deny na lang natin. Ako, deny ko yan. Sabi niya, para hindi na lang magulo. Yun po yung sinabi niya.
Okay. Your Honor, at saka ako naintindihan ko naman po siya eh. Ang sinasabi nga niya, director na siya. Hindi, ang ano no, ako, kumbaga sa ano, kaya nga po ako dumating ako sa point na nag-isip ako teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipet. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay nyo rin sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, di pin down yan? Sinungaling. Polluted source. Una-una, sinabi niya sa hearing na sinabit niya sa kanya superior, si Francia. Wala naman daw natatanggap. Si Francia, nasaan yung dokumento? Di na sa kanya. Siya nag-leak. Simple lang naman yun. Kasi ako, parang in-establish ko na yung ano, na talagang sa akin palagay, it's my own opinion, na siya talaga yung nag-leak ng mga information. At yung nakalagay sa information, allegedly yung nakalagay sa information na yun, wala naman katotohanan dahil I even asked the PIDEA if the named personalities that were named by Morales were included in the drug list. Wala naman daw. Sa akin palagay dahil sinabi ko na sinungaling siya, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan dahil wala naman talagang wala siyang ebidensya. Well, as far as I am concerned, I've already established that the President is not involved. The President is not included in the drug list. And even Marisol Soriano, hindi porket kaalyado ko si Presidente, we'll just base it on facts, the truth. Pati hindi naman porket kasama ko sa industriya ng pelikulang Pilipino si Maricel, hindi naman talaga, hindi naman din siya sangkot sa sa illegal na droga. In fairness naman kay Senator Bato, what he wants is to know the truth. Yung buong katotohanan lang naman ang gusto niya. Wala naman siya pinapanigan with all due respect kay Senator Bato. Wala naman siya pinapanigan.